Paano nalaman kung sa sarili mong pamamahay ay may hindi inaasahang magpapakita sa iyo, lalo't lalo na kung ito ay lumalabas sa sahig ng iyong sariling bahay? Ako po si JB, ang magkukwento sa inyo ng nakakatakot at nakakapangilabot na istorya ng mga imahe na nagpapakita sa bahay ng pamilya ng Pereira. Si Maria Gomez Camara ay may bahay sa Spain sa Belmes de la Moraleda. Tahimik lang ang kanilang pamumuhay pero nagbago ang lahat noong August 23, 1971 nang minsan ay pumunta si Maria sa kanilang kusina. Napansin niya na parang may kakaiba sa sahig ng kusina. Una, akala niya ay parang dumi o parang mantsa lang ng sahig. Pero laking gulat niya nang titigan niya na maigi ito. Mukha pala ito ng tao. Sa takot niya, dali-dali niya itong nilinis. Inisis niya ito ng inisis pero hindi talaga matanggal. Gumamit na siya ng iba't ibang klase ng sabon pero ayaw talaga. Nakapakat talaga sa semento yung mukha. Pero sa sobrang kaayawan at halong takot sa kanyang nararamdaman, tinawag niya ang kanyang asawa at anak. Pinaliwanag niya ang kanyang nakita at sinabing gustong gusto niya talaga mawala ang mga ito. Kaya kumuha ang dalawa ng pickaxe o pangmina at dali-daling giniba ang nasabing semento. Pagkatapos ay naglagay na sila ng bagong semento dito sa sahig at si Maria ay nakampante na dahil wala na ang muka sa sahig ng kanyang bahay. Ngunit hindi pa pala tapos ang kababalaghan at nagsisimula pa lamang ito. Dahil ang sahig nagbagong gawa lang ay nagpakita uli ng bagong imahe ng muka at hindi lang isa kundi iba't ibang klase daw ng mukha ang mga lumalabas. Sa oras nito, hindi na nila alam kung ano pa ba ang pwede nilang gawin. Kahit tanggalin nila ang semento, nagkakaroon din ng bagong imahe ang sahig nila. Sa sobrang kawalan ng pag-asa at takot, naikwento na nila ito sa mga kilala nila at mga kapitbahay hanggang sa maging usap-usapan sila sa lugar nila. Ang balita na ito ay dumating sa mayor nila na agad-agad naman nakipag-ugnayan sa kanila upang maiwasan na rin ang takot at pangamba ng mga residente ng bayan nila. Nakipag-ugnayan ang mayor kay Maria ang may-ari ng bahay upang imbestigahan ang nasabing lumalabas na imahe sa bahay nila. At napag-usapan nila na dapat i-renovate ang bahay at hukayin ito para malaman talaga kung ano ang mga nangyayari. Nang hukayin nila ang bahay, nalaman nila ang nakakatakot at nakakapangilabot na sikreto ng bahay na ito. Nakahukay sila ng mga buto at mga bungo ng tao. Pero ang mga ito ay hindi bago at mga luma na. Sa pagkakaalam nila at pag-iimbestiga, mga taong 1300s pa ito. Nalaman rin nila na dati palang sementeryo ang bahay na kinatatayuan at dahil dito mas nakumbinsi sila mukha ng dating mga yumao ang nagpapakita sa sahig ng kusina. Dito natanggap na nila ang sitwasyon at hinayaan na lang ang mga imaheng lumalabas. Dahil bukod sa pagpapakita, ay wala namang ginagambala at iniistorbo ang mga ito. Binawal rin sirain at pinaputol ang mga mukhang lumalabas upang ito ay mapag-aralang mabuti at alagaan. Ginawa at dineklara rin ito bilang tourist destination na tinawag na Casa de las Caras o Bahay ng Mga Muka. Naging sikat ang lugar na ito at nakakuha ng iba't ibang atensyon sa buong mundo, pati ang mga atensyon ng mga hindi naniniwala at gustong patunayan na ito ay ginagawa lamang nila Maria para sa kasikatan at pera. Pero sa dami ng sumuri dito ay kahit isa ay walang nakapagpatunay at wala rin nakagaya sa mga imahe na lumalabas dito. Si Maria ay namatay noong 2004 sa taong 85 pero patuloy pa rin ang paglabas ng mga nasabing imahe sa sahig. Hanggang ngayon ay wala pa rin kaya magpaliwanag sa mga imaheng lumalabas. Dahil sa katagalan ng panahon at pagkabaon ng nakaraan, siguro ay ito ang nagiging daan ng mga yumao upang kahit papaano ay maalala sila at mapaalala na dati rin silang parte ng mga taong nabubuhay. Maraming salamat sa pakikinig. Malaking bagay sa akin pag nag-like at subscribe kayo.
At abangan niyo po ang susunod na istoryang aking gagawin. Salamat po!